Bakit po magkaiba ang sahod ng SMAW plate welder at SMAW pipe welder samantalang parehas naman SMAW ang gamit? Dati po ako helper pero ngayon baguhang welder na dito sa pinapasukan ko. Yan ang tanong ng isa sa mga baguhang kabakal natin, kaya tara sagutin naman natin yan habang naghihinang naman ako dito ng ladder na gagamitin namin sa upcoming project ng company next month. Magkakaroon kasi ng shutdown sa planta kaya isa ito sa mga preparasyon namin para doon. So sa tanong ni Kabakal, halatang baguhan pa lang talaga siya, kaya para sa kanya, ito naman ang paliwanag ko. Sa pagkakaiba ng sahod sa plate welder at pipe welder SMAW, maraming dahilan yan. At isa na dito yung ating company or agency mismo kung saan tayo nagtatrabaho. Although may mga company or agency na walang category or pagkakaiba ang kanilang mga welder, yun bang mapa plate welder or pipe welder ay parehas pa rin ang kanilang mga sahod. Pero sa ibang company or agency naman ay ikinukonsidera nila ang pagkakaiba ng mga welder depende sa kung saang category sila kabilang. Kaya naman magkakaiba din ang kanilang mga sahod. Ang pangalawang dahilan naman is, kung ating susuriin, mas madali ang paghinang sa plate kesa sa pipe. So kung nag-undergo si Kabakal sa NC1 at NC2 training sa TESDA or any welding school, malalaman niya doon ang pagkakaiba ng hirap sa paghinang sa plate at hirap doon sa paghinang naman sa pipe. Pero sa tingin ko naman kay Kabakal, wala pa siyang training sa any welding school. Baka natuto lang siya sa site hanggang sa naging welder na siya doon. Kaya siguro wala pa siya idea dito. Sa paghihinang kasi ng plate, kadalasan stagnant or iisang posisyon lang ang welder. Kung anong posisyon lang yung plate na hihinangin, ganun din ang posisyon ng welder. Samantalang sa pipe welding naman, ang welder ang nag-a-adjust sa katawan or sa galaw niya, paikot doon sa pipe na hihinangin niya. Medyo may pagkakaiba din sa technique at paraan ng paghinang sa dalawang bakal na yon. Dahil mas komplikado ang paghinang sa pipe kumpara sa plate. Pero take note mga basher, hindi ko dito sinasabi na mas magaling ang mga pipe welder kesa sa mga plate welder ha. Dahil maging ako, alam kong parehas mahirap ang trabaho ng dalawang yan. Dito, sinasabi or ipinapaliwanag ko lang ang posibleng dahilan kung bakit hindi parehas ang sahod nila kahit parehas SMAW naman ang kanilang gamit. Ang pangatlong dahilan naman is yung resulta ng kanilang trade test. Kadalasan naman itong nangyayari tuwing upgrading or promotion sa welder. Kapag ang welder ay bumagsak or hindi pinalad pumasa sa trade test ng pipe, automatic yan, sa plate welder ang bagsak ng sahod niya. Kahit pa sabihing marunong siyang maghinang ng pipe. Ang pang-apat na dahilan naman, incomplete requirements ng welder. Isang halimbawa na lang nito is walang NC2 certificate yung welder or minsan hinahanapan din siya ng COE or Certificate of Employment na nagpapatunay na isa nga siyang pipe welder. At kung wala siya ng mga ito, it's either hindi siya tanggap sa trabaho or tanggapin na lang ang sahod ng isang plate welder. Kaya minsan, kesa naman walang trabaho, kaya yung iba no choice kundi tanggapin na lang yung mababang sahod. At ang panglimang dahilan naman, ito naman ay kung isang baguhan ka pa lang, wala pang working experience at nag-uumpisa ka pa lang sa company. Syempre, natural lang na mag-uumpisa ka muna sa mababang sahod kung isang baguhan ka pa lang. Maliban na lang syempre kung napatunayan mo sa trade test na deserve mo talaga ng higher salary na mas